Bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas kahit na bumaba ang taripa sa imported rice sa 15%? Yan ang nais malaman ng Murang Pagkain Super Committee ng Kamara na ngayon inimbestigahan na ang issue. Kasalukuyan kasi nasa 63 pesos ang presyo ng special rice, 55 pesos ang well-milled at nasa 50 pesos naman ang regular milled. Instead of magkakaroon po ng savings, hindi napupunta lamang po doon sa importers natin. We're talking about tariff doon sa import. Hindi po nababawasan because umiikot po yung mga tao ko every week, yung rice price sa import po ay nasa 50, 60 pa rin. So the question is, saan napupunta yung tariff reduction natin na 20%? Na sa sobrang laki nun. Hanggang ngayon, Mr. Chair, ganun pa rin yung presyo. Pre-tariff, tapos post-tariff, hindi po gumagalaw. Paliwanag ng Department of Agriculture, wala silang kapangyarihan sa presyo ng imported rice at kailangan pa nalang balansahin ito sa presyo ng lokal na bigas. Gagalaw lang daw sila kung tataas ang presyo ng bigas ng 10%. Kasabay po ng pagbaba ng presyo ng imported rice, bumababa rin po yung presyo ng local rice. In fact, mga 2 piso po ang ibinaba ng presyo ng local rice. At ito naman, ang effect po nito ay yung pong presyo naman ng bilihan ng palay sa ating mga farmers. Pagdating po sa Department of Agriculture, we really have to do a balancing act. Mahalaga po ang pagbaba ng presyo ng bigas, pero kailangan din po namin balansin yung presyo po ng palay sapagkat baka po naman yung ating magsasaka ay hindi magtanim kung sobrang bababa po yung palay. Malaki rin ang pagkakaiba sa farm gate price ng palay na nasa 20.51 pesos per kilo at ng wholesale price nito na tumaas sa 50 pesos para sa regular milled rice. Ganito rin ang problema para sa mga gulay kaya nais ni Representative Erwin Tulfo na imbitahin ang mga magsasaka sa susunod na pagdinig para malaman kung saan napunta ang pera. Basing po in our investigations, in our research, ang farm gate po ng mga vegetables mura. Pagdating po sa palengke, nagmamahal. Now, we have a problem here, sir, na trabaho dapat ng ilang ahensya yan. Meron hong malaking disparity. Sa farm gate, napakamura. Pagdating sa Metro Manila, napakalaki. So, somebody is making money here, Mr. Makikipag-ugnayan din ang komite sa Department of Justice kung may mga kaso tungkol sa rice manipulation na isinampa laban sa mga dating administrator ng National Food Authority. Susulat din sila sa NFA para hingin ang listahan ng mga individual at korporasyon na nabigyan ng rice import permits noong 2016 to 2018. Kasama na rin dito ang listahan sa Bureau of Customs ukol sa rice import arrivals sa mga taon na iyon. Para sa agenda, Bea de la Cruz, BNC.